Nawala si Pastor. Pasensya po at bumabagsak po yung signal po. Nawala po. Amen. Amen. Papuri po sa harapan ng Panginoon dahil sa oras na ito ay magkakasama po muli po tayo sa ating pong gawain. Bigyan nga po natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Amen. At dadako na po tayo sa mahalagang part ng ating gawain po, ang ating pong paghahayag at pakikinig po ng salita po ng Panginoon. Kung may mga salita po tayo ng Diyos, ay tayo po ay makipagbuklatan sa kanyang mga salita sa aklat po ng Awit, chapter 86, verse 11 to 12. At ito po ang nakasaad sa salita po ng ating Panginoon. Verse 11, ang kalooban mo ituro sa akin at tapat ang puso ko na ito'y susundin. Turuang maglingkod ng buong taimtim. Verse 12, o Panginoon Diyos, buong puso'y laan, pupurihin kita magpakilanman at ihahayag ko iyong kadakilaan. Sa English po, at ipong basahin, verse 11, teach me your way, Lord, that I may rely on your faithfulness. Give me an undivided heart, that I may fear your name. Verse 12, I will praise you, Lord my God, with all my heart. I will glorify your name forever. Papuri po sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Tayo po yumuko at manalangin. Panginoon, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan po sa mga salita mo na ipapahagi po sa aming kalagitnaan. Dalangin po namin na ikaw ang Diyos na manguna at patuloy naming inaangkin po, Panginoon, ang malayang pagkilos ng banal mong Espiritu Santo sa aming kalagitnaan, Panginoon. At hayaan mo din, Lord, na ikaw ang magturo na yung salita sa gabing ito sa aming mga buhay at patuloy naming maangkin po ang patuloy na kapahayagan mo po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Kaya sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Papuri po sa Panginoon. Kung ito ay tayo po ay magkakasama po sa gawain po ng Panginoon. Sa oras po ito, ang ating pong topic ay may pamagat pong United Heart for God. Amen. So na kagagawa po ating pong pinag-aralan sa pamamagitan po ng ating pong Pastor Joshua ay patungkol po sa building a right team for servants. Amen po ba? So napakahalaga po yun para makapag-build po tayo ng right team po ng mga lingkod ng Diyos. Dapat ay may isang puso tayo sa Diyos. Amen po ba? Dapat ay pareho-pareho ang pusong meron po tayo na mga lingkod ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya sa oras na ito, patuloy po na naisip po ng Panginoon sa buhay na nagkakaisa ang puso natin para sa Kanya. Amen. Hindi dapat po iba-iba ang laman ng puso po natin. Amen po ba? Dapat ay nakasentro po ang pusong meron tayo sa harapan po ng ating. Napakahalaga po na meron tayong nagkakaisang puso para sa Diyos sapagkat nagpapakita ito ng ating undivided devotion sa pagmamahal sa Diyos. Amen po ba? Alam naman po natin na ang tunay na pagmamahal po sa harapan ng Panginoon, sinabi po sa aklat po ng Mateo, chapter 23, verse 37, and he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. So ibig sabihin po, ninanais po ng ating Diyos na buhay na tunay po ng pagmamahal po natin ay buong puso. Amen po ba? Sa harapan po ng Panginoon. Buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas ang pagmamahal na meron tayo. Ganun dapat ang pusong meron tayo na mga lingkod ng ating Panginoon. So tunay po na sa buhay ng bawat isa, alam po natin na maraming distraction na ginagawa ang mundo para tayong mga lingkod niya, ang mga mananampalataya sa harapan ng Panginoon na hindi magkaroon ng iisang puso para po sa Panginoon. Pero sa oras na ito, ninais po ng ating Diyos na buhay na manatili po ang iisang pusong meron tayo sa Kanya. Amen po ba? Para managumpay po ang body of Christ po. Amen po ba? Ang kanya pong katawan. Dapat ay patuloy, iisang pusong meron po tayo. At sa patuloy na pusong meron po tayo, doon po tayo nakatuon sa layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Lalo na as a servant of God po, alam naman po natin na
dapat ay iisa ang pusong maglingkod tayo sa harapan ng ating Panginoon. At ang pusong ito ay buong puting ipinagkakaloob po sa harapan niya. Kaya sa hapong ito, malalaman po natin bilang tema po natin, how can we show to God that we have a united heart for Him? Paano natin may papakita sa Diyos na tayo ay may nagkakaisang puso para sa Kanya? Una po ay makikita natin yan sa verse 11a na ang sabi po dito, ang kalooban mo ituro sa akin at tapat ang puso ko na ito ay susundin. So ang unang putos natin, how can we show to God that we have a united heart for Him? By obeying Him. Sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. So napakahalaga po ang salitang pagsunod sa harapan po ng Panginoon. Kung tunay po nagkakaisa po ang puso natin sa harapan ng Diyos, dapat ay nagkakaisa rin po tayong sumusunod sa Diyos. Amen po ba? So tunay na ipinapakita po natin ito sa pamamagitan po ng parehong paglilingkod po sa harapan po ng ating Panginoon. Ibig sabihin, isang puso na hindi nahahati sa pagitan ng makasariling pagnanasa at ng Diyos. Ngunit ganap na nagpapasakop sa kanyang kalooban. Amen po ba? As a servant of God po, hindi na po ang puso natin ay nasa makamundong pagnanasa o makamundong buhay. Amen po ba? Kundi ang pusong meron po tayo ay iisa na ninanais po natin na patuloy po na magkaroon ng puso para po sa harapan po ng ating Panginoon. Ninais na po natin na magpasakop sa layunin, sa kalooban at plano ng Panginoon po sa ating mga buhay. Kaya pinagaganap po natin sa buhay na ito na sundin po ang mga utos po ng Panginoon po sa bawat buhay po natin. Amen po ba? So sa oras na ito, ang pagsunod sa Diyos ang pangunahing paraan ng mga mananampalataya natin upang mapakita po natin ang pagkakaisa. May pakita po natin ang pagmamahal. Amen? Ang pagmamahal na meron po tayo ay pag-ibig o pagmamahal na may gawa. Hindi lamang po sa salita. Amen? Hindi lang natin to ipapakita yung ating pagsunod sa ating mga salita sa harapan po ng ating Panginoon. Hindi lang tayo sabi nga, hindi lang tayo sumusunod sa nguso, tayo ay sumusunod sa gawa sa harapan ng Panginoon. Ang pagpapakita ng puso na nagkakaisa tayo sa harapan po ng Panginoon. So tunay po sinabi po sa aklat ng John chapter 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. So sundin daw po natin ang inuutos ng Diyos kung talaga pong mahal po natin ang Panginoon. Hindi mananatili lang sa salita ang ating pagmamahal sa Panginoon, kundi susunod po tayo doon sa bagay na sinasabi po ng ating Panginoon. Magkakaisa ang puso natin na susundin ang mga bagay na alintuntunin ng Panginoon po sa bawat buhay po natin. Amen. Hindi po tayo magwawatak-watak. Amen. Hindi po tayo dapat po mag-a-against sa mga utos ng Panginoon. Dapat lahat po tayo ay nagkakaisa ang puso na sumusunod po doon sa bagay na alintuntunin po ng Panginoon po sa buhay po natin. Amen po ba? So sa oras na ito, ipinapahayag sa atin ng Panginoon na tayo po na mga lingkod niya o mga anak niya ay dapat pong marunong makinig. Sabi nga po yan sa aklat ng Proverbs chapter 23 verse 26, my son, give me your heart and let your eyes delight in my way. So anak, makinig kang mabuti sa akin at tularan mo ang aking pamumuhay. Amen po ba? So yun ang naisip po ng Panginoon na kung talagang ninais po nating na may isa po tayong puso sa harapan po ng ating Panginoon, kinakailangan na sumusunod po tayo sa mga bagay na naisip po ng Panginoon. Tularan po natin siya. Magkaroon tayo ng pusong nagkakaisa na tinutularan po ang pamumuhay po ng ating Panginoon po sa ating mga buhay. Alam naman po natin na ninais na Panginoon na maging ma-imitate po natin ang Panginoon natin sa ating mga buhay. Opo, hindi madali to imitate our God. Amen po ba kasi nga perfect ang ating Diyos. Pero patuloy po ninanais ng Panginoon. Amen po ba na mapaganap po natin ang mga bagay na iyan para po sa kapurihan po ng ating Panginoon po sa bawat buhay po natin. So tatandaan po natin ang pagsunod po sa harapan ng Panginoon ay pagpapakita po ng pagmamahal na meron po tayo. Amen po ba? Kung nagkakaisa nga po tayo talaga para sa Panginoon, dapat ay may puso tayong sumusunod sa harapan ng Panginoon. Hindi tayo yung nagdi-disobey, hindi tayo naging rebellion sa harapan po ng Panginoon. Napakahirap po yan sa body of Christ. Hindi po tayo patuloy po na sumusunod sa harapan po ng Panginoon. Wala tayong isang pusong pagsunod
sa harapan po ng Panginoon. Kung meron po tayong rebellion heart o kaya meron tayong crab mentality, amen po ba, sa sa mga bagay na iyon ay hindi po yun ang nakalulugod sa harapan ng ating Panginoon. Kaya kailangan po na patuloy po tayo magkaroon ng puso, amen po ba, na sumusunod po sa ating Diyos na buhay. Para maipakita natin sa Kanya na tayo po ay may mga na ay nagkakaisang puso po sa Kanyang harapan. Amen. So yun po yung unang puntos po natin. How can we show to God that we have a united heart for Him? By obeying Him po, sa pagsunod po natin sa harapan po ng Panginoon. Pangalawa naman po ay makikita sa verse 11b na ang sabi po dito sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya. So by serving Him, amen po ba, doon natin may papakita sa Diyos na tayo ay may nagkakaisang puso para sa Kanya. Sino po ba dito ang mga lingkod ng Diyos? Amen. Lahat po tayo ay lingkod ng ating Panginoon. At inais po ng Panginoon na mayroon tayong isang puso sa paglilingkod po sa Kanya. Amen po ba? Na kung saan po sa ating paglilingkod, alam po natin na yung Diyos lamang po ang dapat na napaparangalan po sa bawat buhay po natin. So serving God is the ultimate expression of united heart. Ito daw po yung layunin ng ating buhay. Amen po ba? Na patuloy nating maipakita sa pamamagitan ng ating paglilingkod na tayo po ay nagkakaisa sa harapan po ng ating Panginoon. Amen po ba? Na kung saan po serving Him with a pure and undivided focus. So naglilingkod po tayo ng dalisay, puro sa Diyos. Hindi po undivided yung yung focus na meron po tayo. Amen po ba? Tatandaan po natin na sa buhay ng bawat isa dapat inuuna po natin ang Diyos, hindi ang iba pang mga bagay. Amen po ba? Alam naman po natin ang mundong ito ay maraming distraction, marami siyang ginagawa para po hindi tayo makatuon sa paglilingkod na meron tayo. Na kung saan po na may mga iba po na kung saan po ay nagpo-focus sa mga bagay na kinakaabalahan nila sa mundong ito. Amen po ba? Pero tayo po naglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Hayaan po natin na magkaroon tayo ng iisang puso. Amen po ba? Na i-maintain po natin yung paglilingkod natin sa harapan po ng ating Panginoon. Amen po ba? Alam ko po, marami tayong pwedeng iniisip sa mundong ito kung nasaan po tayo. Amen po ba? May mga bagay tayo alalahanin sa buhay po natin. Pero hayaan po natin na hindi pa rin po mawala ang iisang puso na maglingkod po sa harapan ng Panginoon. May mga pagkakataon, may mga pagsubok na tayong pinagdadaanan sa buhay na ito. Amen po ba? Pero hindi magiging dahilan ang pagsubok na pinagdadaanan po natin para mawala ang puso natin na maglingkod po sa harapan po ng ating Panginoon. So tunay po na unahin po natin ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? At alam ko po sa buhay ng bawat isang naririto, nagkaroon po tayo ng pagkakaisa. Amen, na sa ganitong oras po ay naglilingkod tayo sa Panginoon. Opo, ang pamamaraang ito na tayo po ay nagkakasama-sama sa gawain ng Panginoon na isa ito sa paglilingkod na meron po tayo. Amen po ba? Na kung saan po inuuna po natin ang Diyos. Amen po ba sa oras na ito? Opo, ang mga bawat isang naririto, maaari po ay pagod na dahil sa pagtatrabaho sa buong maghapon. Maaari po ang mga iba naman po ay ito yung time na kanilang pagluluto. Pero salamat sa Panginoon dahil nga may puso tayong maglingkod sa Diyos, nagkaisa ang pusong meron tayo, hindi natin pinahalagahan ang mga bagay na dapat natin gawin sa mga oras na ito. Amen, sa mga kanya-kanyang buhay natin o mga tahanan po natin. Amen po ba? Ano po yung ginawa po natin? Nagkaisa tayong maglingkod po sa mga oras na ito sa harapan po ng ating Panginoon. Ang pakikinig mo ng salita ng Diyos, amen po ba, ay patuloy po iyan ay paglilingkod na meron po tayo sa harapan po ng Panginoon. Kaya sabi mo sa iyong sarili, napakapalad ko. Amen, napakapalad po natin. Kasi today po na ang salita ng Panginoon talaga po ay makapangyarihan po sa ating mga buhay. At iilan lamang po ang nagpapahalaga po nito. Amen po ba na makarinig po ng banal na salita ng Panginoon. Pero salamat sa Panginoon dahil patuloy po na binibigyan tayo ng pribilehiyo na maglingkod po sa harapan po ng Panginoon. So ano pa po? Serving God with a united heart, placing Him at the center. So siya ang tunay na sentro ng ating pong paglilingkod. Sa puso natin para sa Diyos, tatandaan po natin, dapat ang sentro po nito ay ang ating Panginoon. Hindi tayo. Hindi yung mga nakapaligid po sa atin, kundi ang Panginoon Jesus na meron po tayo. Hindi tayo nagkakanya-kanya ng paglilingkod. Kilala natin ang ating pinaglilingkuran at siya ang ating sentro ng ating paglilingkod. Amen po ba? Kaya sa oras na ito, naisin po ng ating Panginoon, amen po ba, na manatili po ang pusong nagkakaisa
Amen. Lalo na sa paglilingkod po sa harapan ng Panginoon. Alam niyo po ba na kapag nagkakaisa ang bawat isa na naglilingkod po sa harapan ng Panginoon, may pananagumpay po tayo. Amen, sa paglilingkod. At hindi po magiging mahirap ang paglilingkod natin kung iisa ang pusong meron po tayo. Amen po ba? At alam po natin, sa pamamagitang iyon, alam natin na sumasama ang Panginoon sa ating paglilingkod. Na ipinaparanas niya po yung kanyang kapangyarihan sa buhay natin. Amen po ba? So, na-experience po ba natin iyon? Dahil may isang puso po tayo, lalo na sa mga ministering meron po tayo. Amen po ba? Nagkakaisa yung puso natin na gawin yung mga bagay na pagpapaunlad ng gawain ng Panginoon. Di ba hindi po mahirap mapaganap yung kapag ang kasama mo sa ministry ay may ganong puso para sa Diyos. Kung ano yung gusto mo sa Diyos na duplicate doon sa mga kasama po natin. Amen po ba? Parang sa ating pong ministeryo. Amen po ba na yung ating pong bishop, pero po silang desire, di ba po na lumawak ang ating ministeryo. At salamat sa Panginoon, na-duplicate iyon sa mga patuloy po ng mga kapasturan na hinahandle po nila, di ba po, na kung saan po tayo po yun na kung saan po ay nagkaroon po din ng puso na katulad nila, na kung saan po ay ninais din po natin na magamit ng Panginoon para mapalawak po ang gawain ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? Kaya talaga pong napakahalaga po ang pagkakaisa natin. Amen po ba? Lalo na sa paglilingkod sa harapan po ng Panginoon. Na sa paglawak po ng mga ministeryong meron po tayo, alam po natin na yung Diyos yung sumasama po sa bawat buhay natin. Glory to God po at pinaganap po ito ng ating Diyos na buhay sa ministeryong ipinagkaloob sa atin po. Amen. Sa ating Panambahang Prayer Faith Church Worldwide Ministry na talaga pong naroon po ang pagkakaisa, yung pusong nagkakaisa para po sa Panginoon, para sa patuloy na paglawak po ng gawain po ng ating Panginoon. At alam ko po na ang Diyos po ay napaparangalan sa mga bagay na kaganapan po ng mga bagay na iyon po sa ministry po natin. Kaya tayo din po, hayaan din po natin na manatili ang puso natin. Amen. Kung ano yung puso natin, amen po ba ay manatili para sa Panginoon? Amen po ba? Magkaisa po tayo sa paglilingkod sa harapan po ng Panginoon. Wag po tayo magkanya-kanya. Amen po ba? Bagos patuloy po nating paibigay ang lubusang paglilingkod natin sa harapan po ng ating Panginoon. So yun yung pangalawa po natin, by serving Him. Doon natin na ipapakita sa Diyos na tayo po ay nagkakaisa. May pusong nagkakaisa po para po sa Kanya. Pinaglilingkuran po natin siya. Siya lamang po ang pinaglilingkuran natin. Amen po ba? Sa pangatlo po, ay makikita sa verse 12 na sabi po dito sa pamamagitan ng pagluluwalhati sa Kanya by glorifying Him. Amen po ba? So ito ay makikita sa verse 12. O Panginoon Diyos, buong puso'y laan, papurihan kita, magpakilanman at ihahayag ko iyong kadakilaan. Amen. So by glorifying God, it is a way of believers to demonstrate a united and undivided heart. Amen. So ipinapakita daw po nito sa ating pong pagbibigay ng glory sa harapan ng ating Panginoon, yung patuloy po na pagkakaisa po natin. Amen po ba? Na hindi po nagdi-divide yung pusong meron po tayo sa harapan po ng Panginoon. Nakatuon po ang ating pagmamahal at katapatan sa Diyos. May mga pagkakataon man po, may distraction ang mundo sa buhay po natin. Amen po ba? Pero nakapokus pa rin po tayo sa pagbibigay po ng glory sa harapan po ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya hayaan po natin sa buhay ng bawat isa, kung talaga po tayo nagkakaisa ang puso natin, nabigyan ng glory ang Panginoon, at naman ang mga ginagawa po natin sa buhay na ito, lagi po nating parangalan ang Panginoon po sa bawat buhay po natin. Isang pangako sa buong pusong pagsamba at paggalang sa pangalan ng Diyos. Hindi lamang sa isang sandali, kundi magpakailanman. So hayaan po natin na ganun yung bagay na maging puso po natin. Amen po ba? Na magkakaisa po tayong sasamba at bibigyan ng paggalang ang pangalan ng ating Panginoon. Amen. So hayaan po natin na hindi lang matatapos sa panahong ito na tayo po ay nagkakasama-sama sa gawain ng Panginoon, nagkakaisa tayo para purihin siya, sambahin siya, dakilaan ang pangalan niya sa mga panahon na ganito, kundi ano man ang aspetong meron po tayo sa buhay na ito, ano man ang mga pinagdadaanan po natin, dapat ay isang puso pa rin po ang pagbibigay natin ng pagluluwalhati o pagbibigay ng pagpupuri sa harapan po ng ating Panginoon. So paano po natin ito may papakita na nagkakaisa ang puso po natin to glorify our God. Amen po ba? Una po, magkaroon ng buong pusong pagpupuri. Amen. Magkaroon po tayo ng pusong uh, uh,
buong pusong nagpupuri po sa harapan po ng ating Panginoon. Amen po ba? At salamat po sa harapan ng Panginoon dahil sa buhay ng bawat isa, iisa ang puso po natin. Ano pong ang puso natin? Bigyan ng kapurihan po ang Panginoon. Sa bawat testimony ng kabutihan ng Panginoon, sa bawat kadakilaan po ng Panginoon po sa buhay natin, habang patuloy po nating hinihayag ang mga kabutihan ng Panginoon, lahat po tayo ay nagbibigay ng pagbabalik sa Panginoon ng kapurihan. Amen po ba? At tunay po sa buhay ng bawat isa na doon yung pagkakaisa natin. Amen po ba na mabigyan ng glory ang ating Panginoon. Amen po ba sa mga kabutihang ipinagaganap niya po sa ating mga buhay. Amen. So by glorifying God's name, amen po ba na sa bawat testimony ibinibigay po natin, nagkakaisa ang puso natin na ibalik ang lahat ng papuri, maibigay yung glory sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. Hindi sa glory na meron po tayo to testify the goodness of God, hindi para magyabang tayo, amen po ba? Kundi maibigay po natin ang pagluwalhati sa pangalan ng ating Panginoon. Yun yung ultimate goal na meron po tayo sa buhay na ito eh. Amen po ba? Lalo na talagang nagkakaisang pusong meron po tayo sa harapan ng Diyos. The ultimate goal na meron po tayo to give yung glory po sa harapan po ng Panginoon. Kung bakit ikaw po ay patuloy po na naglilingkod sa Diyos, amen po ba? Kung bakit tayo nagbibigay ng pagsunod sa harapan po ng ating Panginoon, kasi gusto po nating maibigay yung glory sa harapan po ng ating Panginoon. Amen po ba? So ganun po natin may papakita yung ating pagluluhati sa Panginoon, sa ating Diyos. Amen po ba? Na patuloy nating ibinibigay ang buong puso na nagpupuri po tayo sa harapan po ng Panginoon. Amen po ba? Hindi lang sa panahon na may blessing, doon ka lang nagpupuri, doon mo lang nasasabi yung goodness sa harapan ng Diyos, kundi patuloy po tayong nagbibigay ano man ang sitwasyon na meron po tayo. Hindi nagbabago ang pusong meron tayo, kundi naroon pa rin. Nakikiisa pa rin tayo doon sa pusong meron po ang ating mga kamanggagawa po. Amen po ba? Amen. So, pangalawa naman po, para may pakita po natin ang pagkakaisa, puso sa pamamagitan ng pagluluwalhati sa Diyos, sumusunod sa salita ng Diyos. Na kailangan po, we need to obey God's word po sa buhay natin. Amen po ba? Dahil alam po natin na a united heart leads to walking in God's way rather than our own. Amen po ba? Dahil patuloy po na naisip po ng Panginoon natin na tayo nagkakaisang puso ay makalakad po sa bagay na way ng Panginoon o will ng Panginoon po sa buhay natin, hindi lang sa sarili po natin. Amen po ba? Kaya hayaan po natin na sumunod lamang po tayo sa salita ng Panginoon. Praise the Lord po sa buhay ng bawat isang naririto kung bakit may puso po tayo na nakikinig ng salita ng Diyos kasi nga nagkakaroon po tayo ng isang puso na sumunod po sa salita ng Diyos. Amen po ba? At yun yung napakahalaga na parte ng buhay na meron po tayo. Amen po ba? Kung sinasabi po natin na tayo po ay body of Christ sa harapan po ng Panginoon, ay tunay po na kinakailangan po natin na mag-obey po doon sa Diyos na meron po tayo. Amen po ba? At gawin po natin yung kalooban niya, yung kanyang way po, hindi yung way na meron po tayo. Kasi alam po natin na kapag yung way natin ang masunod sa buhay natin, hindi maganda ang pwedeng maidulot nito, kundi kapahamakan. Pero kung tayo po ay magkakaroon ng puso na susundin po ang naisin ng Panginoon po sa buhay natin, nagkakaisa tayo na gawin ang kalooban ng Panginoon sa bawat buhay po natin. Amen po ba? The best yung kayang ibigay ng Panginoon po sa buhay ng bawat isa. Kaya sa oras na ito, ipinapahiwatig sa atin sa hapong ito ng Panginoon po ay ninanais po niya ay makita sa atin na nagkakaisa po tayo sa Kanya. Amen po bang na may puso po tayo para sa Kanya. Lalo na kapag nagbibigay tayo ng pagsamba po sa harapan po ng Panginoon. At sa oras na ito ay isang testimony po sa buhay ng bawat isa na nagkaroon po tayo ng nagkakaisang puso. Kasi po, magkakasama po tayo sa mga oras na ito. Amen po ba? Ito'y pagpapakita natin ng pagsamba. Pagpapakita natin ng pagbibigay ng glory sa harapan po ng Panginoon. Amen po ba? Na kung saan, hinilaan po natin ang oras para masamba po, mabigyan ng glory ang Panginoon po sa bawat buhay po natin. Kaya sa oras na ito, muli pong ipinapahiwatig sa atin ng Panginoon na napakalaga po na nagkakaisa ang puso natin. Lalo na tayo mga lingkod ng Diyos. Amen, ay nagkakaisa para sa Diyos. Nagkakaisa ang puso natin para sa Panginoon. Napakahalaga po nun. Kasi kung wala tayong puso na iisa sa harapan po ng Panginoon, sabi po ba ay hindi magiging epektibo yung patuloy na ministeryo yung meron po tayo. Amen po ba? At
Sa oras na ito, patuloy po na ninais po ng Panginoon na patuloy po na manatili ito sa bawat buhay po natin, ang pagkakaisa. Amen po ba? Kaya hayaan po natin na patuloy nating tatandaan kung paano po natin maipapakita sa Diyos na tayo nagkakaisa, may nagkakaisa ang puso para sa Kanya. Una po ay patuloy tayong sumunod sa Panginoon. Amen po ba? Ipakita po natin sa Kanya na tayo ay nag-obey. Ano mang sitwasyon na meron tayo, patuloy nating ganapin na sumunod po sa Panginoon. Pangalawa po, by serving Him, magkaroon tayo ng paglilingkod, nagkakaisang paglilingkod sa harapan ng Panginoon, ay ipakita po natin iyon sa harapan ng ating Diyos. Pangatlo po ay patuloy po na magbigay ng glory sa harapan po ng Panginoon. Amen. By glorifying Him sa bagay na buhay na meron po tayo. As a children of God, as a servant of God po. Patuloy na ninais ng Panginoon na bibigay natin yung ultimate na pagbibigay natin ng glory po sa harapan po ng ating Panginoon. Magkaisa po tayong bigyan ng kapurihan po ang Panginoon po sa bawat buhay po natin. Kaya yun po yung word ng Panginoon sa hapong ito na muli nagpapaalala po sa atin, napakahalaga po na may isang puso tayo para sa Diyos. Dahil napaka-epektibo nito sa ating pong patuloy na paglilingkod po sa harapan po ng Panginoon. Kaya glory to God po sa kanyang maikling salita. Tayo na po yung mukat manalangin. Panginoon, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan po sa mga oras na ito sa aming mga buhay. Salamat po sa pagkakataon na muli mong niremind sa amin ang kahalagahan ng nagkakaisang puso, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil patuloy kaming nagnanais na manatili ito sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Na gagawin po namin, Panginoon, na laging susunod sa iyo, patuloy na gaganapin po namin, Panginoon, na patuloy na maglilingkod sa iyong harapan at bibigyan ka ng luwalhatiin ka namin sa aming mga buhay, Panginoon, at hindi po magbabago ang pusong meron kami sa iyong harapan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na ipagaganap po pang dakila at mabuti sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Patuloy niyo kami pagharian, panatiliin mo, Panginoon, puso namin para po sa iyo, Panginoon. Marami po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God po.
Me- 50. So,
Mm.